naman, di po ako talaga tagapagturo ng malalalim na bagay. Pero salamat sa Panginoon sa oras na to. Tayo po ay manalangin sa Lord. Tayo po ay patuloy na mag-ask ng presensya niya. Yes, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon, sa umaga. Sa hapong ito, Father God. Salamat, Lord, na patuloy na sinamahan mo kami, Father God, sa buong araw na ito, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na ikaw yung patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Ama. At Lord, right now, Panginoon, anumang ginagawa ng kaaway, O God, anumang pagkainip pa, Panginoon, anumang pagkagutom, anumang bagay pa, Lord God, na meron sa aming kalagitnaan, Lord, na nagiging hadlang upang hindi ka namin maranasan, Father God, ay patuloy na alisin mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa oras na to, Panginoon, dahil ikaw po, Lord God, ang magsasalita sa aming kalagitnaan, na mapatuloy na tulungan mo ang bawat isa, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mas malakaran ka pa, Panginoon, Lord, sa oras na to, Lord God, ikaw po ang humipo sa mga makikinig, Ama, Lord God, even sa live, Panginoon, Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na muling makatagpo ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng open hearts, Father God, at Lord, right now, in Jesus' name, Father God, I declare victory, Panginoon, Ama. Salamat po, Lord, ito pong tinataas ko sa hapong ito, Father God, ito pong tinataas at pinaparangalan ng aming mga buhay, Ama. Salamat, ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Yan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is about the reality of God. Ano po? And basahin po natin sa Romans, sabi dito, Romans chapter 3, verse 4. Sabi dito, ang Diyos ay tapat at totoo. Amen po. Kahit na sinungaling ang lahat ng tao. So, sa oras na to, may gustong itanong sa atin ng Lord. Ano po? Gaano ba katotoo ang Diyos sa buhay natin? Gaano mo nararanasan yung reality ng Diyos sa buhay natin? Ano po? Kasi tayong lahat, alam ko po, meron tayong nilalakaran na realidad ng buhay natin. Tama po ba pagising mo sa umaga? Ano po, kung ano yung unang ginagawa mo, ano yung unang pumapasok sa isip mo, ito yung realidad ng buhay mo eh. Ano po, katulad ng kadalasan po, ang reality ng buhay natin madalas na i-attach natin yan sa mga negatibong bagay. Ano po, ang realidad daw ng buhay, mahirap. Tama po ba? Ang realidad ng buhay, katulad ng dati, wala pa ding progreso. Ano po, madalas yun po yung reality ng tao, reality ng buhay ng mga tao, walang trabaho, ano po, ang reality ba ng buhay natin ay hikahos, tama po ba? Yun kasi yung madalas na nararanasan natin ng mga tao, meron dyan ang reality ng buhay nila, namumuhay sila, broken yung family nila, tama po ba? At doon nila umiikot yung circle ng kanilang pamumuhay. Tama po, meron, pagising mo sa umaga, ang tumatakbo agad sa isip mo, paano ka makakapagtrabaho, paano ka susweldo ng malaki, paano matutugunan yung finances mo, paano ka magkakaroon ng panggas, paano magagawa yung sasakyan, paano magkakaroon ng trabaho, tama po ba, paano po-promote, tama po, yun yung mga realidad ng buhay natin. Amen po ba? Pero sa oras na to, may gustong ituro ang Panginoon sa atin that, well, though yes, meron tayong reality sa buhay natin, pero ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo po ay bumalik into greater reality. Ano po? At yun po yung realidad ng Diyos sa ating mga buhay. At ang Diyos po, siya yung magbabago ng reality ng buhay natin. Kahit though hindi papunta sa expectation mo, pero papunta sa plano niya. Papunta sa kalooban niya. At ang plano niya is far greater than your expectations. Tandaan niyo po, once na matutunan lang natin kung ano ba talaga, kung paano natin lalakaran na mas real ang Panginoon. Tama po ba? Yes, struggle is real, but God is also real. Tama po ba? More real sa buhay natin. Yes, problem is real, but God is more real. Ano po? At ang Diyos po sa buhay natin, gusto ng Panginoon, mas makita natin siya kaysa doon sa mga problema, kaysa doon sa mga senaryo, kaysa doon sa mga sitwasyon. Ano po? Ang Diyos, greater po yung reality niya, pero kailangan mo ibigay or bigyan mo siya ng, mas kailangan mo ituon yung pansin mo sa Kanya para mas maranasan mo yung realidad ng presensya niya. Ano po? Sa Bible po, kung mapapansin natin, alam niyo po yung mga karakter ng Bible, meron naman din silang kanya-kanyang realidad eh. Tama po ba? Meron silang kanya-kanyang kinaharap. Meron silang kanya-kanyang pinagtagumpayan. Katulad po nino, si David. Siya po ang
reality ng buhay niya, though siya ay isang bata, tama po ba? Meron siyang Goliath sa harapan niya. Totoo, yung presensya ni Goliath sa kanyang harapan. At siya ay bata, mahina, hinahadlangan ng pamilya. At meron siyang kailangang i-face real, tama po ba, yung Goliath sa buhay niya. Pero, ano po yung nangyari? Pupunta ng, sasakupin nila yung lupang pangako, tama po ba, nag-send sila ng 12 spies. Ano po, ano yung nangyari doon? Di po ba, ano yung nakita ng ibang mga espiya? Negatibo yung naging reality sa kanila, tama po ba? Ang nakita nila doon, nandun yung mga higante, giant din yung problema nila. Ang tingin nila sa sarili nila, tipakulong lamang sila. Kasi greater yung reality ng problema, greater yung reality ng giant, ano po. Eh, sino pa po sa Bible, tingnan natin, sino-sino pa ba? Si David at yung mga Israelita sa bilang, ang problema nila, giant. Ano po? Pero si Gideon naman, ang reality ng buhay niya, ano po, siya ay tuwag, ano po. Ang reality ng buhay niya, meron siyang self-inferiority. Ano po? Kaya nga sabi niya, nung sinusuga siya ng Panginoon, ano sabi niya, Panginoon, yung tribo po namin, yung pinakamahina sa lahat ng tribo. Malinaw sa paningin yun, malinaw sa isip niya yun. At ang sabi pa niya, Panginoon, yung pamilya namin yung pinakamahina sa tribo. At Lord, ako po yung pinakamahina sa pamilya namin. Ganun po katindi. Ano po, ganun katindi. Yung kinakaharap ni Gideon. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Tama po, meron tayong iba-ibang realidad. At ano pa, sino pa si Paul, hinahabol siya nung nakaraan niya, past yung problema niya. Kasi meron siyang tatak na isa siyang mamamatay tao. He is a murderer. Tama po ba? At hindi siya pinapayagan na mangaral ng salita ng Diyos sa mismo mga kapatiran. Bakit? Kasi dala-dala niya yung past niya eh. Tama po ba? At yung mga bagay na yon, yun yung gustong mas i-overpower ng Panginoon. Yung weakness mo, yung inferiorities mo, tama ba? Yung giant sa buhay mo. Amen po. Ano pa? Yung iyong mga inferiority. And yung past mo. Amen. Sa oras na to, ang gustong ipaalala ng Panginoon sa atin, He is greater. He is the greatest reality sa buhay mo. Amen pa? At paano yun mangyayari na mararanasan natin yung realidad ng Panginoon sa ating mga buhay? Katulad po ng pinag-aralan natin nung last Thursday, ano po, number 1, we have to focus. Refocus nga, sabi ng ating tigapagturo last Thursday. Kasi bakit? Kung saan kasi nakatingin? Yung iyong mga mata, yun yung nagiging realidad mo eh. Tama po ba? At yun, yung nagiging focus mo. Tama po, ang gusto ng Panginoon sa atin, you have to refocus your eyes sa Kanya. Kasi po kapag po nakita natin yung ating Panginoon, basta pag po tayo ay nag-focus sa Panginoon, nawawalan na po ng alam niyo po, mas lumalabo na yung iba pang mga bagay. Pag ang Panginoon yung pinag-focusan po natin, napakahalaga po nun kasi tandaan niyo mga kapatid, attention is the fuel of our spiritual life. Ano po, kung saan mo nilalagay yung attention mo, doon mo inaalaw yung sarili mo, doon mo ini-engage yung sarili mo, doon mo inuubos yung lakas mo. Napakahalaga po ng attention. Amen. We need to focus our eyes pabalik po sa ating Panginoon. Amen po. Tingnan natin, ano ba yung ginawa dito sa bilang? Basahin nga po natin sa bilang. Bilang 13, verse 27 to 28. Ay, sorry. Bilang 13 muna. Sabi dito, hindi po ba ito yung time na ito nga po yung mga espiya? Na kung ano yung nakita nila, nung verse 27 hanggang 28, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga bater. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Ano po kung papansinin natin, yun yung nakita nila. Pero pansinin niyo po kung ano yung nakita nila Caleb at nila Joshua. Ano po? Ano yung nakita ng Panginoon? Kaya natin sila. Dahil kasama natin ang Panginoon, mas malaki yung presensya ng Diyos kaysa sa mga giant na naroon. Kaya sa oras na to, gusto ng Panginoon na i-focus mo yung Panginoon i-focus mo yung paningin mo sa Kanya ngayon. Ang gusto ng Lord sa oras na to, siya yung bigyan mo ng pinaka-attention mo, siya yung pagpukusan mo sa
kanya mo ilagay yung mga mata mo. Amen po. Kasi marami kang bagay na makikita kapag hindi ka sa Diyos tumingin. Amen ba? Makikita mo yung tao, makikita mo yung mga negatibong bagay, makikita mo yung bagay na hindi mo na dapat tinitingnan. Ano po, at anong nangyayari? Nai-emotion ka na. Kaya tingnan niyo po dito ano nangyari sa chapter 14, verse 1, sabi dito, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagpulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo ipatayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa ating ni Yahweh at bihagi ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa bumalik na tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. So ano po yung nangyari sa mga Israelita dito? Ano yung nangyari sa kanila? Na-emotion po sila, mga kapatid. Ano po? Bakit kasi mas pinaniwalaan nila, mas tinignan nila yung struggle. Kaya ano nangyari? Nag-end up sila into emotions. Ano po? Which is takot. Ano po? Nagumon sila ng takot sa kanilang buhay. Pero anong sabi ng Panginoon sa atin? Have I not commanded you? Tama po ba? Ano sabi doon? Be strong and be very courageous. Ano po? Tandaan natin lagi, ang gusto sa atin ng Panginoon, magpakatatag po tayo. Ang gusto sa atin ng Panginoon, maging lakasan po natin yung ating loob. Kasi darating talaga yung giants ng buhay natin. Tama po ba? Darating talaga yung meron tayo iba pa overcome ang Panginoon sa iyo na parang hindi naman Lord to overcome. Tama po ba? Na parang Lord, hindi naman yata kalooban. Na parang Lord, ang dami namang hadlang eh. Tama po ba? Pero ang gusto sa iyo ng Panginoon sa oras na to, fear not. Magpakatatag ka, magpakalakas ka. Tingnan mo, kasama mo ang Diyos. He is reality in your life na kasama mo. Sa Kanya ka tumingin. Tama po ba? Ang sabi ng Awit chapter 34, verse 5, sabi dito, sila'y nagsitingin sa Kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi nalilito kailanman. Ano po yung nangyari doon? Yung mga tumitingin daw po sa Panginoon, ano yung nangyayari? Yung kanilang mukha ay nagliliwanag. Tama po ba? And wala yung confusion sa kanila. Amen po. Yung glory nakikita sa kanila kasi po si Moses nung nakausap ng Panginoon, tama po ba? Yung mukha niya literal po na nagliwanag. At ang gusto sa iyo ng Panginoon, magliwanag yung mukha mo. Tama po ba? I-release mo sa Panginoon. Tama ba? Siya yung tingnan mo. Alisin mo yung paningin mo doon sa bagay na hindi mo dapat tingnan. Kasi talaga po inaagaw niya yung atensyon natin. Maraming bagay na aagaw ng atensyon mo. At iba-ibang level po yan. Tama po ba? Akala mo dati napagtagumpayan mo na isang bagay na to. Pero another level, pinahintulad ng Panginoon sa'yo. Pero sa kabila po ng iyon, gusto ng Panginoon sa atin, focus your eyes on Him. Magliliwanag yung mukha natin. Tama po ba? Tayo po ay mai-enlighten. Amen po? And ano pa? Sabi dito, number 2, sabi dito, number 2, do not led by emotions and fear. Amen? Kasi ang gusto nga sa atin ng Panginoon, pag kasi tayo ina-emosyon na, doon na tayo nagsisimula na hindi maging maayos yung mga desisyon ng ating mga buhay. Tama po ba? And madalas, itong mga Israelita, dahil sa emotion nila, nag-come up sila into wrong decision. Ano po ang sabi nila? Bumalik na tayo sa Israel. Pumili na tayo ng leader. Ano po? Kasi mali na emotion na sila, na-led na sila ng emotions nila. And ang sabi sa atin ng Panginoon, never ever make a decision. Ano po? Sa panahon na matindi yung emotions na meron tayo. Amen po. Huwag nating hayaan na emotions natin yung magdadrive sa atin. Kasi po, yan po ay, alam niyo po, most of the time, yung emotion na meron tayo, ito po ay tools ng kaaway. Ito po ay tools ni Satanas. Ano po, na kapag ito ay nakalabit niya, ano po, madalas po nakakambyo tayo. Amen po, madalas po, patayin na tayo agad. Kaya nga si Moses, tandaan niyo po si Moses, hindi siya nakarating ng promised land. Bakit? Na-emotion siya sa mga Israelita. Tama po ba? Madalas, akala natin, alam na natin, madalas alam natin na nalalakaran na natin to Panginoon. Pero nire-remind tayo ng Lord into simple things. Ano mo, guard your emotions pa din. Amen po ba? Kung may giant dyan sa buhay mo, kung may problema dyan sa buhay mo, huwag mong hayaan na ma-emotion ka, huwag mong hayaan na ma-led ka ng emotion.
hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Tama po ba? Preno din. Ano po? Kasi napakahalaga po nun. Kailangan mo idulog lahat sa Panginoon. Kailangan mo ihingi ng guidance sa harapan ng Panginoon lahat ng bagay. Amen? And number 3, sabi dito, pray and seek God. Tingnan niyo po kung ano yung ginawa ni Moses at ni Aaron. Sabi dito, verse 5, sina Moses at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Ano po yung nangyari? Ano po yung ginawang response nila Moses at ni Aaron? Ano po? Sila po ay nanalangin. Hindi lang basta nanalangin, sila po ay marugtog na nanalangin sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Minsan kaya malabo na kasi malayo ka na. Tama po ba? Pero ang gusto ng Panginoon sa atin sa oras na to, bumalik ka, manalangin ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Come near to God. Amen? Hindi lang basta matapos yung focus on Jesus kasi pwede ka tumingin sa Panginoon nang malayo kayo, tama? Pag malayo ka, pwede mo siya tingnan nang malayo ka. Pero ang gusto ng Panginoon sa'yo, lumapit ka pa. Kasi bakit pag malapit ako, mas nakikita ko yung detalye. Ay, ang ganda pala ng mata niya, nangungusap. Tama po ba? Ay, may nunal pala siya dito. Ang gusto sa'yo ng Panginoon, pumunta ka sa Kanya, tumingin ka sa Kanya, pero nang malapitan. Bakit? Kasi para makita mo yung magagandang katangian niya. Nang makita mo yung details na gustong isabihin sa'yo ng Panginoon. Kaya blurred na pala. Ano po? Kasi ang layo mo na. Amen po? Eh si Moses, tingnan niyo po, nung lumapit siya sa Panginoon, lumapit siya ng bundok Sinai. Binigyan siya ng 10 commandments ng Panginoon. Tama po ba? Nung lumapit siya sa Panginoon, nung nag-draw near siya sa Panginoon, pinalinaw ng Diyos. Tama po ba? Si Habakuk din. Tama po ba? Nung panahon na problemado siya, nung umakyat siya, lumapit siya sa Panginoon, ano yung nangyari sa kanya? Pinayapa siya ng Panginoon. Amen po, at binigyan siya ng propesiya. Amen, minsan kasi tayo, ano po, okay na, nakatingin naman ako sa iyo, Panginoon. Ano po, okay na, focus ko na sa iyo, Lord. Pero kamusta yung distansya mo sa Panginoon sa oras na to? Kamusta ka sa harapan ng Panginoon sa oras na to? Amen po ba? Ang gusto sa'yo ng Panginoon, manalangin ka ng marugtog. Amen ba? Hindi lang yung panalangin na ginagawa mo dati, pero mas palalimin mo pa yung panalangin na meron ka. Amen po? Kasi may gustong ibaba ang Panginoon sa'yo na baka yan yung kasagutan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Amen. Amen po? Sa oras na to, God wants us to draw near to Him. God wants you. God wants you near to Him. Amen po? And lastly, ang sabi po dito, tingnan niyo po si Caleb at si Josue. Sabi dito, verse 6, dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, sagana-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang mga lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 9, huwag lamang kayo maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Verse 10, ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Tingnan niyo po kung ano yung naging response ni Josue at ni Caleb. Ano po, hindi lang sila po ay ipinaglaban po nila, pinanindigan po nila kung ano yung realidad na nakikita nila. Amen po ba? Kasi ano na po yung nangyari doon, babatuhin na sila, life and death situation na po. Ang gusto sa atin ng Panginoon, panindigan mo din, kapatid. Amen. Amen? Panindigan mo din kung ano yung tinanggap mo at kung ano yung inopen ng Diyos sa mga mata mo. Amen? Ipaglaban mo. Amen ba? Anong mang ulan yung dumating sa'yo? Ano mang bagyo yung dumating sa'yo? Ano mang delubyo yung dumating sa'yo? Ano mang klaseng shaking yan, kapatid? Ang gusto sa'yo ng Panginoon, manindigan ka. Amen ba? Panindigan mo katulad ni Caleb at ni Josue. Amen po ba? Kahit sila ipapatayin na ng mga taong bayan, nanindigan lang naman sila sa tama eh. Tama po ba? Kapag walang nanindigan doon, lahat sila walang papasok ng promised land. Tama po ba? Tama naman yung pinanindigan nila, pero minsan kasi talaga
mahirap manindigan, lalo na kapag ang dami nang bumabato sa'yo, ang dami ng pagsubok sa buhay mo. Pero ang gusto sa'yo ng Panginoon, manindigan ka. Amen po. Because God wants you to enter to His promised land. Hindi sagot ang paglayo, hindi sagot ang pagtakas, hindi sagot ang pag-alis. Amen po. Ang gusto ng Panginoon sa atin, lumaban po tayo. Kaya nga sabi niya tama po ba? Fight the good fight of faith. Kailangan mo ipaglaban. Kasi ang gusto ng Panginoon sa iyo, manalo ka, magtagumpay ka. Amen po ba? At yun lang po sa oras na to, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo pong lahat ay patuloy na manindigan ko ano po yung sa tinanggap natin sa Panginoon. Kung yung realidad ng Lord, yung patuloy na ipaglaban natin sa buhay natin, hindi yung sitwasyon sa paligid mo, hindi yung problema sa paligid mo, hindi yung burdens, and hindi yung pressure. Tama po ba? Mamuhay tayo sa realidad na kasama natin ang Panginoon, anuman yung sitwasyon ng buhay po natin. At tayo po, lastly, sabi po dito, kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng todang tipanan. Ano po? Nilukuban sila ng Diyos. Nilukuban sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Once na nagawa mo manindigan ang Panginoon na ang bahala sa iyo. Amen. Siya na ang magkukover sa iyo. Amen po. At sa oras na to, gusto rin ipaalala sa atin ng Panginoon, baka ang kulang mo na lang yung last step. Baka ang kulang mo na lang yung unang step. Tama po ba? Pero sa huli, ang gusto ng Panginoon sa atin, lukuban po niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. So yan lamang po sa Diyos po yung pinakamataas na papuri. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Diyos. Yes, Lord God. Amen. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Jesus, Father God. Oh, we worship you, Father. Yes, God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na ikaw yung makita ng aming mga mata, Ama. Lord, ikaw ang makita ng aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Ang realidad ng pagsama mo sa aming mga buhay, Panginoon, Ama. Despite sa mga sitwasyon, Panginoon, na nakakapanghina na. Despite sa mga sitwasyon, Panginoon, na nakakapagod na, Panginoon. Despite sa mga sitwasyon na imposible na, Panginoon, Lord, right now, Father God, kahabagan mo ang iyong mga anak, Ama, Lord. At sa oras na ito, patuloy na patatagin mo ang bawat isa na nanghihina, Ama. Patuloy na bigyan mo, Lord God, ng pag-asa, Panginoon, ang mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon. At Lord, right now, Father God, hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon. Even ang mga nanonood, Ama, Lord God, through life, Father God, bless them, Panginoon. Salamat, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami ng mga dapat namin gawin, Panginoon. Lord, kailangan na lang namin ay humakbang, Panginoon, at maging matapang sa iyo, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, Ama, Lord. Lord, kung hindi na namin kayang tumayo, Panginoon, Lord, at ikaw yung magtayo sa amin, Ama. Lord, sa oras na to, Father God, right now, Lord God, tinataas namin lahat ng burdens, Panginoon, lahat ng aming alalahanin, Ama, lahat ng aming problema, Panginoon, Lord God, sagutin mo ito, Panginoon, Lord God, right now, in Jesus' name, Father. Sa oras na to, Father, ipapasalamat kami dahil napakabuti mo, hindi mo kami iniiwan, Ama, at yun ay sapat na, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Kung kasama ka namin, Panginoon, patuloy na magtatagumpay kami, Ama, Lord God. Huwag mo po kaming iwan, Lord God, sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. At thank you, Jesus, Lord God. Anumang sitwasyon, Ama, Lord God, magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Right now, Father, salamat po, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, O God. Katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, Father God, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.